Game na ho, mga kababayan! Naku po, eto. Dumito muna tayo. Ilan ba yung topic natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang bilis magbilang ho. Ano? Dumito muna tayo. Napansin ko lang, sinasakop na po. Sinasakop na po ng Duterte, mga kababayan, yung Netherlands. O baka yung Hague lang. O yung ICC. Naku po, mga bossing. Ibang klase itong mga ito. Kung nakaraan po, sinakop na nila at pinalitan na po ng pangalan, no? Yung parke na nasa harap ng ICC, ginawa na pong Duterte Park. Nako, meron na din po silang Duterte Street, mga kababayan. Ano pinaggagawa nyo? Biruin nyo, yung pagtayo-tayo nyo nga dyan, pagsigaw-sigaw ninyo, pagtitipon-tipon nyo, nakakabulahaw na nga kayo dyan sa mga nakatira dyan eh. Tapos, akalain nyo, pagpapalitan nyo pa yung mga pangalan ng lugar nila, pati yung park inangkin nyo na. O eto, pakinggan nyo mga kababayan, merong matanda na ipinapasok sa Duterte Street. Magagalit sa atin yung mga DDS. Nung tinawag pong matanda, actually hindi naman yun talaga yung pagkakasabi doon eh, ni Maris Umali. Tingnan mo yung mata niya. Yun ang pagkakarinig ko eh. Pero ho, dahil yung mga DDS, sa sobrang pagiging panatiko po sa mga Duterte, nabibingi na ho, mga kababayan. Ang pagkakarinig ko talaga doon sa sinabi ni Maris Umali, tingnan mo yung mata niya. Nung nakita tayo, biglang pumikit. Parang yun yung pagkakasabi eh. No? Pero para po doon sa mga DDS, para masira at magalit ang taong bayan, kay Maris Umali, tingnan mo yung matanda. Ano naman kaya ang masama doon kung tinawag na matanda? Di ba, Just Monet? Pakinggan nyo ha, kung paano nila pagpapalitan ho yung mga pangalan. Kung meron Duterte Park na, meron ng Duterte Street, mga bossing. O, pakinggan nyo, pinapasok po yung karosa. Ay, karosa, yung ano tawag dito? Wheelchair. Oh. Welcome sa Duterte Street, ES. Oh. Ibang klase ang mga DDS, ano? Ulit nga, boss. Pakiulit. Welcome sa Duterte Street, ES. Oh, di ba? Duterte Street na, mga kababayan. Kung yung mga mismong nakatira, yung mga lokal doon, walang karapatan na pagpapalitan ho yung mga pangalan ng kanilang mga lugar. Etong mga ito, may Duterte Street, merong Duterte Park, anak ng tipaklong talaga. Sa susunod mga bossing, magrereklamo na yung mga lokal ng Netherlands. Palalisin nyo na nga yan si Duterte dito. Unti-unti na tayong sinasakop. Nang aangkin na ng kalsada, nang aangkin na ng parke. Simula nang nakulong yan, naging iba na yung mga pangalan ng ating mga lugar. Ano ba yan? Ibang klase kayo dyan. Isa pa nga. Oh. Welcome sa Duterte Street, ES. Mabuhay po kayo, sir. Oh, ayan, mabuhay daw si ES, no? Pero mga bossing, balikan natin yung kay Maris Umali. Yung kay Maris Umali, ako talagang rinig na rinig ko, mga bossing, tingnan mo yung mata niya. Di ba nagkukornere na biglang pumikit? Oh. Tsaka ano naman ang ikagagalit? Kung sabihan na matanda itong si Medjaldia. Matanda naman ho talaga. Ibig lang ho bang sabihin nun, ayaw na real talk ng mga DDS? Yung mga walang kakwenta-kwenta na hindi naman dapat ikagalit, ikinagagalit, gumagawa ng issue. Ano po? Dahil, naiinis sila. Dahil nga, ang dating Pangulong Duterte, ayun, nasa oblo. Kung ano-ano pa sinabi nila kay Maris Umali. Ang ginawa lang ni Maris Umali sa kanya, dinaanan silang lahat. Para po silang nasa sinisigawan nila, bias ka, bias ka. Si Maris Umali, wala lang, hindi pinapansin, hindi tinatablan. Yung mga reporter na yan, mga mamamahayag na yan, no? Matagal na pong mga nagniningning sa larangan nila yan, sa pagpapahayag ho.
Hindi na tinatablan ng mga ganyan yan. Hindi na tinatablan ng mga pambabash yan. Kagaya lang din ho namin yan. Kami, umaga, gabi, tanghali. Pagpasok ng mga DDS, makikita namin yung mga bashing nila. Wala na. Inom lang kape. Di ba? Iinuman lang natin sila ng kape. Tapos minsan pinipin ko pa nga yung comment nila para kitang-kita eh. Para naman, baka meron silang mapaliwanagan o may maniwala doon sa sinasabi nila. Nakapin. Basang-basa. Kaya lang, negatibo. Yung reply sa kanila. ES! Welcome sa Duterte Street! Magandang Pontik pang tumembwang! Ulit ka! ES! Welcome sa Duterte Street! Sir, magandang hapon po. Montik pang bumaliktad ah. Okay ka sa doktor? Ano kaya ang mga pumapasok sa mga isipan nitong mga ito, no? Para pagpapalitan ho yung mga pangalan nung mga street doon sa ICC. Unang-una yung Duterte Park. Yung mga nakatira ho doon, walang mga pinapalitang mga kahit anong street. Subukan nyo ipaglaban nyo. Ano? Na ito po, gusto po namin ipaglaban o gusto naming papalitan itong mga parke na ito ng pangalan, gawin na po Duterte kasi pumupunta po kami dito. No? Madami po kaming mga DDS na dito nagpupunta. Ano ba yan? Duterte Street, Duterte Park, Duterte Mountain. Mapatay na mo. Sabi ni Mirna Horikawa, meron na din silang Duterte Mountain. Nung po yun. Mananakop na kayo No, baka mamaya sabihin nyo, hoy, magsiuwi na nga kayo. Kung ano-ano, mga pinag-iimbento nyong mga pangalan ng lugar namin. Kaming mga lokal dito, kaming mga lokal, wala kaming karapatan na pagpapalitan yan. Kayo, instant, nakulong lang si Duterte dito. Gusto nyo palitan na ng Duterte Mountain, Duterte, Duterte ICC po. Total, sa ngayon, siya naman ang pinakasikat na nandyan sa loob ng ICC. Tama nga naman, Duterte ICC. Di ba? Sa Iran mo dalhin si Digong. Ipambabala sa kanyon yan. Mahilig pa naman kumadyot ang dating sorry. Baka maibala sa kanyon. Ano po? Hindi, nadadala ako sa inyo Kung ano-anong mga pinagsasasabi nyo, dadali sa Iran. Nabalitaan natin, 4. Merong Alpotera, mayroong yung tunay na asawa, mayroong Hanilet, meron pa yung isa. Yung Balaba ba yun? Naku po. Kaya napapasabi kong mahilig kumanyon si dating Pangulong Duterte. Anyway, iwanan na ho natin yan. Bahala ho silang sakupin. Basta po, sana naintindihan ng Netherlands o nung ICC o nung sa Dahig na hindi po buong Pilipinas na po ang sumusuporta at nagpapalit ng mga pangalan ng inyong lugar dyan sa Netherlands.